Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by page ni Lucio Babaho. Una, nagpayag si lead prosecutor Luistro na kompleto na ang ebidensya, malakas. Sinopalpal siya ni Senator Judge Erwin Tulfo. Sablay naman ang ebidensya. Sablay, pinaspasan ninyo. Salamat naman, Senator Judge Erwin Tulfo, at least tumama siya sa kanyang pahayag na sablay ang mga ebidensya ng Team Luistro. Pakinggan natin ha. Malakas na ang kaso. Malakas. Kompleto na ang ebidensya. Kita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadaliho ninyo. Malakas na Isa pa. ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. Kita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadaliho ninyo. So, ayun. Tapos na yung 9 days ng trial ni BP Sara. Napag-usapan yung grave threats na sinasabi ni Luistro na napatunayan nila na ang BP Sara, yung kanyang pagbabanta is a threat to national security. Paulit-ulit siyang sinupalpal o binara ng presiding officer na Madam Counsel, refrain from making statements that is conclusion of law. Kasi siya, prosecutor siya nang we believe that we have established that the Vice President has ganon. Nakakaawa itong si Luistro. Kahit balik-balik taron mo pa ang pangyayari, itong 9 days na impeachment trial, nakaigit. Kung saan pa. Yung tatlong witnesses na i-present nila from Kalilong, expert witness for 2 weeks lang ang kanyang training sa forensic examination. Paano ba yan? Tapos yung i-presenta niyang video is alam na ng lahat, halos lahat napanood na natin yon, at hindi naman kini-question ng kampo ni BP Sara yung existence ng video. Kaya useless yung testimony ni Kailong, wala siyang napatunayan. Lotok. Ano sabi niya? I have no personal knowledge that the Vice President has contracted an assassin. But we believe na meron siyang kinontrata. Ito naman, si Matibag. Ano sabi niya? Ongoing pa po ang investigasyon. Wala akong personal knowledge, sabi niya, dahil wala pa ako sa pwesto nung panahong iyon. Kaya, grabe, nasupalpal siya ni Atty. Binloan. Pinapakita lang na hindi siya credible witness dahil wala pa siya noon. Bago lang siya na-designate na NBI Director. February, this year lang. 2024 nangyari yung pagbabanta. Anong personal knowledge niya? Sabi niya, wala po. Nababasa ko lang po sa dyaryo. Naririnig ko na lang po. Kaya, nasaan yung hitman? Iniimbestigahan pa po namin. May lead na po kami. More or less 20, sabi niya. At kabilang dyan, ang mga ilang members ng BP Sara Security Group. Wow! Matindi. Inaakusahan niya ang ilang members ng AFP na posibleng hitman. Marami ang umaalma ngayon. Retired generals umaalma. This is a very serious accusation na dapat ang Armed Forces of the Philippines magsalita.
Kasi it casts doubt on the integrity ng kasundaluhan. Kahit ako, kahit retired na ako, medyo masama ang dating yung paghinalaan mo ang members ng AFP na hitman. Wow! Anong ebidensya ni Matibag? Nang dahil lang sa malapit sila kay BP Sara? Show us the evidence. And kung mapatunayan, prosecute. Tanggalin sa serbisyo. Kailan kung sabi-sabi lang, masakit yan para sa amin na mga men and women in uniform. And I believe, hindi lang AFP, kundi kasama ang PNP. Kasi, ang mga members ng VIP security group, mga pinaka-the best na sundalo at kapulisan. Tapos, pag hinalaan mo na posibleng hitman, kailan nyo tatapusin ang investigasyon nyo? Baka naman, palusot lang yun, na iniimbestigan pa. Ayun, doon sa impeachment trial, tinanong ni Atty. Binloan itong si Matibag, in case ng impeachment court mag-issue ng subpoena na ilalabas nyo ang listahan ninyo ng mga probable hitman, susunod ba kayo? Sabi niya, ay pag-aaralan po namin. Baka may malabag na batas, baka ayaw naming ilabas yung aming mga probable hitman. We were not born yesterday, Director Matibag, na ang mga palusot ninyo, klarong-klaro. Kaya, again, Team Luistro, better luck sa next article. Sana naman, mas matibay, mas malakas na ebidensya ang ipresent ninyo para hindi kayo tawagin ni Senator Tulfo na sablay ang inyong mga ebidensya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad diba na ipakatabang sa ako akan nakapasalamat kami dako naunta ikaw ta saan ka og kinabuhi ut namo sa imo nga mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. Matuod din na sa imo So mga dagko na gid kaayo. na ibang batulan lang. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. Naman itugo na mga diya. Iya tagtuan ila din pa ko pangita pa ano. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig gani ang imong balay? 25 na sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kaayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay Hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano mo ano ako ma karon managid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. ayo nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin.
Oo nga nakaatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud sa nanghinaot kami nga maayo tagaan kamo maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.